Ganda ng kulay. At isa sa nabago sa kanya, yung pinaka-cover handle. Grabe ng combination ng color niya. Blue, orange, tapos may combination ng black. Single pot caliper, disc brake. Pero, yo, what's up guys for today's vlog? Sisilipin natin yung pinakabagong Sniper 155 2024. Wow. So, update ito nung existing na 2023. Sa mga bago pa lamang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman, ay welcome back. Sa mga di pa nagsusubscribe, baka naman. Let's go. Alright guys, dito tayo ngayon sa may Yamaha. Sa mga gusto kumuha ng installment guys, ay bibigyan ko kayo ng list of requirements. Sa mga magkakasya, pwede nyo na i-skip to. Para sa mga nagtatrabaho, ang kailangan lang namin sa inyo is 1 month latest payslip, 2 valid IDs and 2 by 2 picture, not pixelated. Para naman sa nagbi-business is business permit, 2 valid IDs and 2 by 2 pictures. Para naman sa mga walang business permit, ay maliit na business lang is barangay business permit lang is pwede na. Para sa mga nanonood sa ating OFW, ang kailangan lang dyan is latest contract at return ticket, paalis ng bansa, tapos 2 valid IDs and 2 by 2 pictures, not pixelated. Sa mga hindi nabanggit yun na pagkakitaan, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section para masagot natin isa-isa. Sa mga hindi mapapansin yung comment nila, pwede kayong mag-comment sa pinaka-latest na video ko para masagot natin isa-isa. Alright guys, simulan na natin. Sa actual, yung pinakakulay niya is parang naghahalong green. Yan, dito sa video kasi parang nagiging cyan lang, no? Pero sa actual is parang may halong green siya. Sa gulong, sa harap meron itong size na 90-80 by 17 tubeless. Sa likod naman is meron tayong 120-70 by 17. So makapal ito, no? Hindi ka makangamba, no? Sa mga maliliit na bato. O kaya sa mga di inaasahang lubak. Kita natin, single pot caliper. Siyempre, disc brake yan sa harap at sa likod. Para sa suspension naman natin is naka-telescopic tayo sa harap. Sa likod naman is naka-swing arm. Pagdating sa headlights natin and auxiliary lights is parehas naka-LED na rin. Ito yung high beam niya. So, good thing dito sa headlight niya is sumusunod, di ba? So, real time, kapag gusto mong lumiko, is nakikita mo na agad yung lilikwa mo. Sa harap natin dito nakalagay yung Yamaha na sticker. Ito yung isa sa napansin ko nagbago yung sa comparison ng 2023. Ito yun, no? So, meron siyang V-shape dito sa pinaka-cover handle niya. Pero, siguro dagdag aerodynamics, pero parang wala naman. Sa mga decals namin nakalagay rito na liquid cooled. Ang engine na ginamit nga pala dito is all new 155cc na fuel injected. Kabila naman nandito yung decals niya na assist and sleeper clutch. Magiging smooth yung pagpapalit nyo ng gearing. No? Sa buttons natin nandito yung high and low beam. Tapos meron siyang additional na button ng passing light. Lagay ng side mirror. Tapos nandito rin yung turn signals natin and then yung busina. Sa kabila naman ay nandito yung ating hazard switch. Tapos yung electric starter. Ito nakalimutan ko yung tawag dito guys. Paki-comment nga sa baba ko ng tawag dito. Basta ang purpose ito is papatay niya yung engine mo. Just in case, no, of emergency. Para sa meter panel niya is meron na tayong LED inverted instrumental panel. So makikita natin dyan yung mga usual na nakikita sa motor. Yung speedometer, yung fuel gauge, at saka yung oras, syempre. At marami pang iba na makakatulong dun sa riding experience mo. Ignition natin, makikita natin na disusi pa itong isang to. Yung R version or yung ABS version is, alam ko, is keyless na. Mamaya sisilipin din natin. So dito sa side panel natin, makikita natin yung double layered na panel, no? Katulad sa Aerox na ganito, no? Parang ganito rin yung design ng Aerox. Tapos sa decals natin nakalagay dito yung emblem logo ng Yamaha. Fuel injection, since nabanggit ko kanina yung type of engine ito. Tapos yung decals na Sniper. Sa baba naman nandito yung Yamaha dial seal, tapos 6-speed. 6-speed with assist and sleeper clutch. Maganda yung pagpapalit ng gearings na nabanggit ko kanina. Sa cover side naman niya nakalagay dito yung 155 o yung displacement niya. Tapos yung variable valve actuation. Ito yung technology ng Yamaha na nagma-maximize nung torque ninyo para sa gayon magkaroon ng arangkada at may dulo din. So hindi lang malakas sa arangkada, no? Tapos walang dulo. Eto, meron ding dulo. Sa engine natin is meron tayong single overhead cam, single cylinder 4 valves, tapos nabanggit ko kanina is fuel injected and liquid cooled. So liquid cooled, may iwasan mag-overheat yung unit natin. Para sa muffler ng Sniper is ganun na ganun pa rin. So bagay na bagay sa pinakamotor. Para sa taillight ng motor is meron na tayong LED, tapos naka-bulb type pa yung signal lights na or yung turn signals. Meron namang additional plate light. So alam ko bulb lang din to. Tapos reflector sa pinakalikod. Para sa fuel tank capacity nito is meron itong 5.4 liters na fuel tank capacity. Tapos regarding sa fuel consumption nito is naglalaro sa 40 to 45 conforme sa rider. Sa bigat ng rider, sa dinadaanan ng rider. Para sa seat height ng unit ay meron itong 795mm. Medyo mataas to, kaso nga lang, komportable ito kasi manipis lang yung upuan niya. And ang height ko nga pala is 5'5". Price ng unit, ito, meron siyang 125,900 na cash price. No, nagtaas ito ng 2,000 comparing sa 2023 model or yung sinundan niyang version. Para sa down payment niya is meron siyang 22,000 down payment. And then monthly installment niya for 3 years is 5,316. Price may vary depending on location tsaka yung time na sinushoot ko to, no? Syempre baka mamaya napapanood mo to medyo late na. Syempre pwedeng magbago, pwedeng tumaas o hindi. Tingin niyo ba guys, sulit yung 2,000 na price update para sa kanya? Let us know your thoughts and comment below. For more news and updates regarding sa motorcycle world dito sa Pilipinas, click the subscribe button and follow button. Syempre share niyo na din para mas matindi. Sniper 2024 update, awin out. Peace out.